Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang Saturday morning, November 1 na po mga kapatid. Is po ng panahon. Good morning na po Tatay Erning. Good morning na Sister Marilu. Pinagpalang umaga na po mga kapatid. Ayan. Father Norman, good morning. Keep on sharing, keep on tagging mga kapatid para po marami po maka-witness na ating pong daily vibrant word sa araw po na ito. Hallelujah. Ate Terry, good morning po. Yan. Hallelujah. Sister Angie, good morning. Ayan, bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating pong Panginoong Hesus. Handugan natin sa papuri, pagsamba sa araw po nito mga kapatid. Thank you, Lord God, for your grace. Thank you for your love, Lord. Sister Lolita, good morning. As I believe in a hope that's so secure, in your love there is no fear, salvation is sure. As I believe to the cross you took my pain, all my sins are washed away, forgiven and free. And now I see as you are, so are we. Let my life resound your praise as the anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. Hallelujah, Jesus. I believe I'm a righteous to the one. Your obedience is one. I reason you're done. I believe you are everything I need. More of you and less of me. I fall at your feet. And now I see as you are, so are we. Let my life resound your praise as the anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. Yes, Lord. You reign forevermore.
mansion of your grace. There is power in your name. Hallelujah, Jesus, you reign. You are worthy, Lord. Yes, O Lord. Thank you, Lord, for the anthem of grace. Sa umagang ito, Panginoon, na meron kaming kalayaan, umawit, magpuri, mag-aral, Panginoon, sa iyo. Bless this day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, Lord. Isa pa yung salamat po at pinagkakatiwala po namin sa iyong palang kamay, ang Daily Vibrant Word sa araw po nito. Ikaw po maghari, Panginoon, ikaw po manguna. Pagharian niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Dalangin ko na mahayag, ugad ang iyong salita, na mayroong kababawan at kapangyarihan, Panginoon. Nahalang ko po anumang nais and jablo sa araw po nito. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan, sa iyo lang lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning na. Good morning na po sa bawat isa. Ate Ana, Brother Nilito, good morning. Sister Mary Amoto, good morning po. Sister Vilma, ayan. Purihin na po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Tunay nga pinagpala na po ang araw na ito. No? Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Napakasarap po na mag-worship sa ating Diyos. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ayan, without further ado, tayo na po ang magpatuloy. Pag-umpisa na po sa ating pong pag-aaralan, tatalakayin. Ngayong araw po nito, mga kapatid, araw po ng Sabado, November 1. Ayan. November 1 na po, mga kapatid. Ayun, pang ating pong title is about spiritual ignorance, the silent destroyer. Yung last week, tinalakay po natin about spiritual leprosy. The secret disease of our soul. Ngayon naman po ay spiritual ignorance, the silent destroyer. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 18 to 19, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Sa Tagalog po, sabi po dito, sila ay nagdidilim sa kanilang pangunawa at nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kamangmangan na nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Palibhasa ay nawala ang lahat ng pakiramdam, ibinigay nila ang kanilang sarili sa kahalayan upang magpakasawa sa lahat ng uri ng karumihan at puno sila ng kasakiman. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng ating pong Panginoon. Spiritual ignorance, the silent destroyer. So ano po ang Greek word ng spiritual ignorance is agnoia. It means a moral and spiritual deficiency and only healed by a divine revelation. Scripture illuminated by the Holy Spirit. Yung titawag natin spiritual na kamangmangan o spiritual na pagkabulag. Kaya sabi po ni Prophet Hosea chapter 4 verse 6, my people perish due to lack of knowledge. O sa ibang salin naman, my people are destroyed from lack of knowledge, mga kapatid. Ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ignorance separates us from the abundant life. Kasi ito yung gusto ni Satan. It leads to wrong decisions, misplaced priorities, and spiritual blindness or dryness. He hides the truth in us. Yan po yung ignorance, mga kapatid. Kaya malinaw po yung ating binasa na
people perish. People are destroyed because of lack of knowledge. So marami pong mga example in the Bible, sa passage sa Biblia mga kapatid, na nagpapakita na ang tao ay mayroong spiritual ignorance. O tinatawag natin, sila po ay binulag ni Satan, no? The son of perdition, no? So ito po yung mga halimbawa natin na nagpapakita ng malinaw na spiritual ignorance. Yung mga Pharisees in the religious leader during the time. Oo. He knew the scriptures, di ba? But lacking spiritual understanding. Kaya nga, doon sila nakasubsub sa tradisyon, sa paniniwala. O kahapon lamang, no? O kahapon lamang, mayroon pong mga costume pa yung mga tao. Oo. Costume about the Halloween, yung mga para ba kasing nag-a-attract sila ina-attract nila si Satan, no? Dahil dun sa kanilang mga costume. Oo. Kaya ang tanong nga dito, kaya sila hindi nilulubayan ni Satanas dahil ina-attract nila. They were religious, knowledgeable, but spiritually ignorance. Ito po yung mga religious leader during the time. Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. Oo, sila po yun mga kapatid. Their focus on rules blinded them to God's heart. Kasi iyan talaga ang unang plano ng kaaway ni Satan ay mabulag po tayo. Mabulag tayo doon sa katotohanan. Doon sa truth, which is Jesus, ay pinoportray yung truth, mga kapatid. Sino pa yung mga taong ito? People who rejected the Messiah. Sa John chapter 1, di ba? He was in the world, si Jesus, na nagkatawang tao, and the word made through him. Kaya nga, di ba? In the beginning was the word, and the word was with God. And the people did not recognize him. Hindi maunawaan, hindi makita. Kaya nga, itinatwa siya, mga kapatid. Even Israel ignorance of God's righteousness. Sa Romans chapter 10, verse 2 to 3. Sabi ni Paul, he explained that Israel tried to earn salvation through good works. Through their own works. But, sabi niya, showing ignorance of God's true righteousness through faith. Di ba? At marami pa, even the disciples of Jesus before Pentecost. Pati sila ay nalinlang because of spiritual ignorance. Kaya nga, nung after the Pentecost, nung sila po ay napuspos na ng Santong Espiritu, doon lang nila naunawaan. He opens their minds to the truth. Oo. Pero samantala, during the time, kasama nila ang Panginoon. Pero deceived pa rin. They are blinded pa rin, mga kapatid. Kaya napakalaga, no? Na ang Santong Espiritu, the Holy Spirit is the cure of spiritual ignorance. He opens our mind to truth. Yung banal na Espiritu ang nagpapaunawa. No, mga kapatid, sa katotohanan. Kaya nga, doon sa, di ba, sa John chapter 16, verse 13, but when the Spirit of the truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. Iyon po yung trabaho ng banal na Espiritu, mga kapatid. So, alam yung sabihin ng spiritual ignorance is not just the absence of information. Hindi lamang po ito ay kawalan ng o kasalatan, so knowledge sa information. It is the lack of spiritual understanding and discernment of God's truth.
Minsan nga nakakalungkot po, mga kapatid, na even the elect ay na-deceive. Oo. Marami po. Many know about God but do not know Him personally. Bukang bibig nila ang Panginoon, pero hindi naman nila sinusunod ang Panginoon. Para bagang gusto nilang pumunta sa langit, pero ayaw naman nila tanggapin ang ating pong Panginoong Yesus, which is, Jesus is the only way to heaven. Diba? When people live without knowledge of God's Word, they fall into confusion, sin, and deception. Kaya nga, dapat mapagmatsyag po tayo. Dapat aware tayo, mga kapatid, sa lahat ng oras. Kasi, si Satan, ano yan eh, nagbabalat kayo. Oo. Kunyari, papakita siya ng magandang motibo. Pero trap pala yun. Oo, mga kapatid. Marami po mga tao, he is unaware of God's truth, His will in His ways. Sino po itong mga taong ito? Kung ang mga tao ay lives without understanding the Word of God. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay nagbabasa, nagme-meditate, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Oo. Ano pa yung mga make decision based on worldly wisdom? Yung mga naririnig natin sa sanlibutan. Yung yung influence ng mundo. Kailangan godly wisdom. Oo. Godly wisdom, mga kapatid. Ano pa? Fails to recognize God's hand and purpose in life. Hindi natin maranasan yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kaya tuloy, hindi natin nadi-discern yung tama at mali. Oo. Kaya napakahalaga yung discernment, mga kapatid, no? So, kailangan ma-discern natin kung galing ba sa Panginoon ito o galing kay Satan. Okay po, mga kapatid, spiritual ignorance is not just absence of understanding or information. It is the lack of spiritual discernment. Ayan. So ano po ang mga dahilan o causes of spiritual ignorance? Ito po yung mga bagay, bakit ang mga tao they are blinded for the truth. Number 1, rejection of God's Word. Marami po mga tao na nilalatag muna sa kanila, pinapaliwanag muna sa kanila, pinapaunawa muna sa kanila, pero matigas pa rin yung puso nila. Ayaw pa rin nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya malinaw po sinabi po ni Prophet Hosea, people perish due to lack of knowledge. My people will destroyed because of lack of understanding. Ano pa? Pride and self-reliance. Oo. Yung ayaw tumanggap ng payo. Kaya nga sabi po ng Proverbs 3:5, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Di ba? Huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. And also, neglect of spiritual discipline. Kapag iyan na yung motibo mo, ayaw mo nang magpakorek dun sa mga mali nating ginagawa, mangyayari dyan, mga kapatid, papunta ka na doon sa spiritual ignorance. Without reading the Bible, without meditating it, and obeying God's Word, we remain immature in faith. Kaya marami po mga Kristiyano, tumatagal lang sa church. Pero walang paglago, walang spiritual na paglago. Walang bunga. Immature pa rin. Kunting mga encouragement, ay naiinip. O kaya madaling ma-open, mga kapatid. And siyempre, spiritual
laziness. Kung paano natin i-exercise yung ating physical, mga kapatid, kailangan palaguin natin din yung ating spiritual. Kasi sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 12 to 14, di ba, mga kapatid? Kailangan wag tayong matulad doon sa isang laging bata, yung babes in Christ. Wag tayong matili doon sa pagiging bata. Kailangan mag-mature na tayo. Di ba? Yun po yung mga dahilan, mga kapatid. So, ang bagay na ito ay meron pong mga danger and results of spiritual ignorance. Hindi natin pwedeng ikaila ito. O hindi natin pwedeng ibaliwalain yung mga babala, yung mga danger ng resulta ng ating spiritual ignorance. Number 1, mga kapatid, distraction and deception. Mapanira, Kita mo naman natin sa panahon natin, di ba, lantaran. Lantaran na yung paggawa ng kasinungalingan. Lantaran na, wala nang pakimi-kimi, yung korupsyon. The enemy blinded the minds of unbeliever. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Di ba? At marami pong spiritual matured, Marami pong mga Kristiyanong bunsay cannot discern right from wrong. Kung ano yung sistema, maling sistema, sumasabay lang doon sa maling sistema. Ginagaya yung maling sistema, which is bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, ng knowledge, ng discernment para gawin yung tama. Ano pa? Miss opportunities. Minsan maraming mga bagay na hindi natin pinapansin yung magagandang opportunities na ang Lord nagbigay sa atin. God's blessing and guidance are missed because of lack of understanding. Marami tayong mga pinapalampas na pagkakataon na ito sana magbibigay sa atin ng spiritual growth. Halimbawa, marami tayong mga trainings, di ba? Mga discipleship trainings. Tapos hindi natin inaatinan, So umpisa lang tayong masaya, and the rest ayaw na. Namimiss natin yung opportunities na mga bagay na yan. Kaya dapat wag natin kaligtaan, mga kapatid, kapag may mga programa po ang ating pong church, daluhan natin. Kung available tayo, daluhin natin yung mga pag-aaral. Kasi tayo naman din po ang magbe-benefits yan di ba, mga kapatid? Ano pa? A powerless Christian life. Minsan wala tayong kakayanan na labanan si Satan. Without knowledge of the word, faith comes weak. Kaya nga, ang laban talaga natin, Word of God. Yun yung, di ba? Si Jesus, yun yung kanyang panlaban si Satan. Word of God. Walang ibang panlaban, kundi salita ng Diyos. Doon lamang si Satan takot. Di ba? Wala siyang pakialam kung sino yung tao. Pero pinag-uusapan na ang Biblia, doon siya nagkakandara pa. Diba, mga kapatid? Kaya nga sabi po ng Romans 10:17, faith comes from hearing, in hearing of the word of God. Ito po yung mga danger, mga kapatid. Resulta na kapag tayo po ay patuloy na nasa ilalim ng kadiliman. Okay. So ano po ang puntos natin ngayong umaga? Overcoming spiritual ignorance. Ito naman kung paano natin mapagtagumpayan ang spiritual ignorance, mga kapatid. Number 1, seek God daily in His Word. Joshua chapter 1 verse 8, meditate on it day and night. Hindi lamang po day, kailangan may kasamang night. Diba? Seek God words daily. Kaya nga ito maganda ito ating ginagawa, mga kapatid. 5 o'clock in the morning, ito na agad ang ating ginagawa. We are seeking God presence. Okay, number 2, ask for divine wisdom. Kasi sabi po ng James chapter 1 verse 5, if you lack wisdom, ask God. Humingi tayo sa Panginoon dahil ipagkakalob niya sa atin. And allow the Holy Spirit to illuminate the Word. Kaya nga yung Espiritu, mga kapatid, siya ang magpapaunawa sa atin. Mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Without the Holy Spirit, hindi natin maunawaan yan. Hindi natin kayang arukin.
yung salita ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo nag-aaral, no? Ini-invite natin yung presence ng Holy Spirit, mga kapatid, para maunawaan natin, mag-grasp natin yung ano ba ang ibig sabihin, ano ba yung patungkol dito, ano ba yung ibinibigay na instruction sa atin ng ating pong Panginoon, para masunod natin ng tama. Oo. And walk with spiritually mature people. Kaya nga napakalaga yung ating accountability partner, o yung tinatawag natin the accountability group. Oo, makipag-associate po tayo doon sa mga matured people. Sa Proverbs chapter 13 verse 20, he who walks with the wise, grow wise. Di ba? Oo, mga kapatid. Yan po ang kailangan natin. Hindi yung lagi mo na lang ina-isolate yung sarili mo. Ayaw mong makipag-fellowship. Ayaw mong mag-attend ng mga gawain. Ina-isolate mo yung sarili mo. Kapatid. Sabi dito, walk with spiritually mature people. Diba mga kapatid? Iyan po yung paglago natin. Hindi po pwede na born again ka tapos stagnant ka na, complacent ka na, ayaw na muna mga pag-fellowship, ayaw mo na lumabas ng bahay. Kasi nga, sa iyong sarili, okay naman ako, ligtas naman ako, bahala na sila. Iyan po yung mga thinking ng mga religious leader, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. They are on the rules, traditions. Diba? Yun yung basihan nila eh. Akala nila ito yung bagay na makadala sila sa langit. No? Kaya hindi enough, mga kapatid, na tayo po ay hindi makipag-fellowship sa kapwa natin mananampalataya. Napakahalaga po yan, mga kapatid. So, paano natin i-apply ang mga bagay dito? Number 1, humble yourself before God. Wala tayong magawa apart from Jesus. Okay? Admit that you need His direction daily. Kaya nga yung pride closes the door to revelation. Oo. Sa isang tunay na Kristiyano, wala ng kwarto, wala ng puwang, ang pagiging palalo, pagiging prideful, ayaw ng Diyos yan. Iyan ang magpapabagsag sa atin. Kaya kailangan mong magpakumbaba ang iyong sarili sa harapan ng ating pong Panginoon. Okay, number 2, pray for wisdom before making decision. Kaya marami pong mga Kristiyano, nag-fail sila sa kanilang mga decision. Why? Because hindi agad sila humihingi ng wisdom sa ating pong Panginoon. Kumbaga, sarili nilang initiative without consulting the presence of the Holy Spirit. Ask the Lord for His leading. Always ask the Lord, mga kapatid. And ask God to help you recognize the truth from deception in this confusing moment. Minsan kasi, liit na lang ng chance. No? Halos magkamukha na, no? Kaya kailangan mapagmatsyag po tayo. Kailangan humingi tayo ng wisdom sa Panginoon para ma-discern natin yung tama at mali. Minsan kasi sa tingin natin parang tama eh. Pero sa dulo pala, trap pala yun. Oo. So para hindi tayo makompromiso, hindi tayo malinlang, hindi tayo ma-deceive, mga kapatid, ask wisdom from the Lord. As si Lord naman, di man maramot eh. Oh, inaantay ka lang na humingi. Inaantay ka lang na mag-pray at humingi sa Kanya. Ang problema kasi, ayaw natin humingi ng payo sa Panginoon. Ayaw natin magbasa ng Biblia. Ayaw natin humingi ng counsel ng mga mature Christian. Ayaw natin magpasakop. Oh, di ba? Iyon yun. Kasi akala natin, kaya natin mag-isa. Hindi po. Tanda natin, hindi natin kayang mag-isa labanan si Satan. Kailangan natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating pong buhay. And number 3, spend time daily with Scripture. Not just reading it, but by applying it. Po, marami kasing mga Kristiyano, no?
punong-puno na ng knowledge, punong-puno na ng wisdom, pero walang application. Walang fruits, walang manifestation, walang bunga. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Don't settle for shallow understanding. Make the Bible your daily source of wisdom. Yan. Apart from the Bible, apart from Jesus, we are nothing. Diba? Gumugol ng oras araw-araw sa pagbabasa ng Biblia. Si Lord nangungusap through the Bible, mga kapatid. At hindi lamang tayo nagbasa, kailangan natin isabuhay yung ating binabasa. Kasi tayo po ay binabasa din ng mga taong nakapaligid sa atin. Ayan, sana po mga kapatid, malinaw po, no? Spend time daily with scriptures, not just reading it, but by applying it. Kasabi po ng Matthew 22:29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scripture or the power of God. Spiritual ignorance leads to error, even for the religious people." Oo, kaya hindi solusyon yung tagal mo ng Kristiyano. Oo. Ang tanong dito, ikaw ba ay patuloy na lumalakad, no? Sa pamantayan, sa plataforma ng Diyos? Ikaw ba ay sumusunod sa kanyang mga ipinapagawa? Diba? Yun eh. Ganun din po sabi po ni Paul. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Di nila ma-discern yung tama. Kasi nga, binulag sila. So that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ who is the image of God. Yun po, marami pong mga tao, they are blinded. They are bounded for the traditions. Oo, mga kapatid, nakakalungkot. Satan keeps people to ignorance to stop them from knowing Jesus. Laging kontrapilo yan si Satanas. Oo, siluso yun eh. Si Satanas. Gusto niya ilayo tayo doon sa fellowship sa ating pong Panginoon. Diba? Kaya sabi po ng Romans chapter 1 verse 21 to 22, "For though they know God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish heart were darkened. Although they claim to be wise, they become fools." Knowledge without submission to God leads to spiritual foolishness. Ulitin ko, knowledge without submission to God leads to spiritual foolishness. Diba? Marami po yan, mga kapatid, na kunyari, sila po ay mga maaamong tupa. Pero pag nagsalita na, grabe yung nilalabas ng kanilang mga labi. Okay, as a question to consider, what areas of my life have I been spiritually ignorant or indifferent? Meron pa ba sa ating pong buhay ngayong umaga? Okay, kailangan natin suriin ang ating pong mga sarili, mga kapatid. Ano pa bang mga bahagi ng ating buhay ng spiritual hindi natin alam o wala tayong malasakit, wala tayong pakialam? Meron pa ba? Kailangan po makasagot niyan, mga kapatid. Hallelujah. O yun, marami pong salamat sa ating pong 20 viewers today. Thank you, Lord, sa araw po nito. Sister Josephine Jongko, Sister Lolita, Mother Nilito, good morning po sa bawat isa. Sister Mary Ann Amoto, good morning po sa bawat isa. Pinagpala po ang araw na ito, mga kapatid, at dalangin ko na patuloy tayong gabayan, samahan, ituro sa atin ang tama, para hindi tayo maligaw, lalo na napakarami na pong mga impluwensya ng dyablo sa ating pong kapanahunan. Sa paligid po natin, sabi nga nila, nakapasok na daw dito sa Pilipinas yung mga masamang elemento ng kadiliman, nandito na daw sa Pilipinas. So tayo, huwag tayong padidisib, mga kapatid, no? Kaya nga mahalaga na tayo po ay laging
magbasa ng Biblia at laging umattend ng mga daily vibrant word. Araw-araw ito, meron tayo. Every 5 in the morning, meron iba-iba pong nagtuturo sa atin, mga kapatid. Huwag natin i-miss yung opportunity na ito. Opo, medyo mahirap gumising, pero worth it naman po yung ating pong 30 minutes devotion sa araw po na ito. Salamat po sa Panginoon. Pastor Jun Vilas from Lubang, Pastor Eric from Batangas, magandang umaga. Sister Ami, yan. Pastor Jeff, good morning po sa bawat isa. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Huwag tayo pong maghinawa sa pag-share ng gospel. Huwag tayo maghinawa sa pag-abot sa ating pong mga kapatid na sila po ay nakakaranas ngayon ng mga ups and downs sa kanilang mga buhay. May mga question mark sa kanila. Hayaan natin ang Diyos na magbigay sa kanila ng kaunawaan, kaliwanagan. Lord God, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, na nagrema po sa amin yung salita mo, Diyos. Na huwag kaming matulad sa mga hypocrites, mga Pharisees, mga Sadducees. O Lord, ilayo mo po kami, Panginoon, sa badya ng kaaway. Bigyan mo kami ng spiritual understanding, spiritual discernment, O Lord, sa araw-araw ng aming buhay. Para hindi kami ma-deceive, hindi kami maloko, dahil marami po mga tao ngayon na manluloko. Salamat, Ama. Lord, open the eyes of my heart and free from all spiritual ignorance. Teach me to love your word, walk in your wisdom, and follow your spirit daily. Give me a discernment mind and to know what is true and what is false. Let your light fill every dark area of my life. Empower us, strengthen us, Lord God, in Jesus' name. Amen. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Dalayan ko din sa aming pong mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdaman physically. Lord, I pray in the name of Jesus, touch their lives, Lord. Ipadaloy mo po ang kagalingan nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, said in your word that by stripes we are healed in Jesus' name. Kami din po ay nakikigalak sa aming pong mga kapatid na nagdiwa ng kaarawan, anniversary sa araw po na ito, Lord God. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa araw na ito, exceedingly and abundantly, above all we ask or imagine, according to the power that works within us, now and forever. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory. Good morning po sa bawat isa. Ayan.